Magandang pagpapalang muli po sa ating lahat at ibabasa ko po si Boyet na matatagpuan sa Deuteronomy chapter 4 verses 1 to 6. Sabi rito na nawagan si Moises na maging masunurin ang Israel. Ngayon, o Israel, pakinggan ninyong mabuti at sundin ang tuntuning tinuturo ko sa inyo upang mabuhay kayo ng matagal at mapa sa inyo ang lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag ninyong itong daragdagan ni babawasan, sundin ninyo mga utos na ibinigay ko sa inyo mula kay Yahweh. Nakita ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Baal Peor. Nilipi niya ang lahat ng sumasamba kay Baal. Ngunit kayong nananatiling tapat kay Yahweh na inyong Diyos na ay buhay pa hanggang ngayon. Ngayon ay itinuturo ko sa inyo ang mga batas at tuntunin na ito gaya ng ipinag-utos sa akin ni Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang mga ito sa lupaing na malapit na ninyong sakupin at tirhan. Unawain ninyo ito at sunding mabuti, sa gayon makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at pangunawa, kaya't masasabi nila ang dakilang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkaunawa. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. God bless po everyone. Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay mag-share muli sa ating daily devotion sa Deuteronomy chapter 4 verse 7 to 13. Sapagkat anong sa dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila na gaya ng Panginoon ng ating Diyos kailanman tayo tumawag sa Kanya. At anong dakilang bansa nga ang may mga palatuntunan at mga kahulugan kahatulang napakatuwid na gaya ng buong kautosang ito na aking inilalagda sa harap ninyo sa araw na ito. Mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka maghiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay, kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Yaong araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, na sabihin sa akin ng Panginoon sa papagpisanin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita, upang sila'y mangaral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. At kayo'y lumapit at tumayo sa ibaba ng bundok, at ang bundok ay nanginga sa apoy hanggang sa kaibituran ng langit, 10 ng kadiliman, ulap at salisalimot na kadiliman. At ang Panginoon nagsalita sa inyong mula sa gitna ng apoy. Inyong marinig ang tinig ng mga salita, ngunit wala kayong nakita. Ang inyo lamang narinig ay isang tinig, at kanyang ipahayag sa inyo ang kanyang tipan sa kanyang inuutos sa inyong ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos at ang kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 4, verse 14 to 19. At inuutos sa akin ng Panginoon ng panahong yaon na turuan ko kayo ng mga palatuntunan at mga kahatulan upang inyong manggagawa sa lupain inyong paruroonan upang ariin. Ingatan nga ninyo mabuti ang inyong sarili sapagkat wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy. Baka kayo'y magpagkasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuang nakawangis ng alinmang larawan na kahawig na lalaki o babae. Nakahawig ng anumang hayop na nasa lupa, nakahawig ng anumang ibon may pakpak na lumilipad sa himpapawid. Nakahawig ng anumang bagay na umuusad sa lupa, na kahawig ng anumang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa. At baka iyong tingin ang inyong mga mata sa langit at kung inyong makita ang araw at ang buwan at ang mga bituin 10 ng buong natanaw sa langit
ay mabuyo ka at iyong sambahin at palingkuran na binabahagi ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng mga bayan na sa silong ng buong langit. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating i-share ngayon ay makikita sa Deuteronomio, Kapitulo 4, versikulo 20 hanggang 25. Ito po ay kay Sister Hasmin Vinaflor. Ito po ang nakasulat. Alalahanin ninyo na kinuha kayo ng Panginoon sa Ehipto, ang lugar na katulad ng pugo na naglagablab, para maging mamamayan niya at ganyan kayo ngayon. Nagalit ang Panginoon sa akin dahil sa inyo at isinumpa niya na hindi ako makatawid sa Jordan at makapasok sa magandang lupain na ibinigay ng Panginoon sa inyong Diyos bilang inyong mana. Mamamatay ako sa lupain ito na hindi makatawid sa Jordan, pero matatawid ninyo at masakop ang masaganang lupain iyon. Ngunit mag-ingat kayo na hindi ninyo makalimutan ang kasunduang ginawa sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan sa anyo ng anumang bagay, dahil ipinagbabawal ito ng Panginoon na inyong Diyos. At ayaw niyang may sinasamba kayong ibang Diyos, parang apoy na nakakatupok kapag nagparusa ang Panginoon na inyong Diyos. Sa bandang huli, kung magkakaanak kayo at magkakaapo at naninirahan na sa lupain iyon ng matagal na panahon, huwag ninyong dudumihan ang inyong sarili sa pamagitan ng paggawa ng mga Diyos-Diyosan ng anumang anyo. Masama ito sa paningin ng Panginoon na inyong Diyos at makapagalit ito sa Kanya. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Deuteronomio, Kapitulo 4, versikulo 26 hanggang 31. Ito po ang nakasaad. Sa araw na ito, itinuring kong saksi ang langit at lupa laban sa inyo kung hindi niyo ako susundin. Hindi kayo magtatagal sa lupain na inyong mamamanahin sa kabila ng Jordan. Maninirahan kayo roon sa sandaling panahon lang at pagkatapos ay malilipol kayo ng lubusan. Pangangalatin kayo ng Panginoon sa ibang mga bansa at kaunti lang ang matitira sa inyo roon sa mga bansa kung saan kayo itataboy ng Panginoon. At doon na kayo sasamba sa mga Diyos na gawa sa kahoy at bato na hindi nakakakita, nakakarinig, nakakain o nakakaamoy. Ngunit kung hanapin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, makikita niyo siya kung hanapin niyo siya ng buong puso. Kapag dumating ang kahirapan sa inyo sa bandang huli, manunumbalik kayo sa Panginoon na inyong Diyos at susundin ninyo siya, sapagkat maawain ang Panginoon na inyong Diyos. Hindi niya kayo pababayaan o lilipulin. Hindi niya kalimutan ang sunduang kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Deuteronomio chapter 5 verses 22 to 25. Ang mga ito'y sinabi sa inyo ni Yahweh doon sa bundok, mula sa naglalagablab na apoy at makapal na usok. Liban doon, hindi na siya nagsalita sa inyo. Pagkatapos isinulat niya ang mga ito sa 2 tapyas na bato at ibinigay sa akin. Nang marinig ninyo ang kanyang tinig mula sa kadiliman, habang nagliliyab ang bundok, lumapit sa akin ang pinuno ng bawat angkan at ang inyong matatandang pinuno. Sinabi nila, pinakita sa atin ni Yahweh ang Diyos at ang kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. At ipinarinig niya sa atin ang kanyang tinig. Nakapag-usap siya sa atin ng harapan, ngunit hindi tayo namatay. Bakit natin hihintayin mamatay tayo rito? Lalamunin tayo ng apoy na ito at tiyak na mamamatay tayo kapag nagsalita pa siya sa atin. Magandang gabi po mga kapatid, at ako po ay magbabahagi ngayon ng Bible verse. Ito po ay galing sa Book of Deuteronomy, chapter 4, verses 38 to 43 po. At ang sinasabi,
to drive out before you nations greater and stronger than you, and to bring you into their land, to give it to you for your inheritance, as it is today. Acknowledge and take to heart this day that the Lord is God in heaven above and on the earth below. There is no other. Keep his decrees and commands, which I am giving you today, so that it may go well with you and your children after you, and that you may live long in the land the Lord your God gives you for all time. Then Moses set aside 3 cities east of the Jordan, to which anyone who had killed a person could flee if they had unintentionally killed a neighbor without malice aforethought. They could flee into one of these cities and save their life. The cities were these: Bezer in the wilderness plateau for the Reubenites, Ramoth in Gilead for the Gadites, and Golan in Bashan for the Manassites. Yan po, purin pong ating Panginoon. Maraming salamat po and good night po. Magandang pagpapalang gabi po. Ang aking pagbabasahin na matatagpuan sa Deuteronomy chapter 4 verses 44 to 49. Ito pang sabi, paunang salita tungkol sa kautusan. Ito ang kautosang ibinigay ni Moses sa mga Israelita, mga batas at tuntuning ipinahayag niya nang sila'y lumabas sa Ehipto. Sila noon ay nasa silangan ng Jordan sa libis ng Bet Peor, sakop ni Haring Sihon ng mga Amoreo. Si Haring Sihon ay nagapingan ni na Moises nang sila'y umalis sa Ehipto. Sinakop nila ang lupain nito, pati ang lupain ni Haring Og. Ang dalawang haring ito ng mga Amoreo ang sumakop sa silangang bahagi ng ilog Jordan. Ang lupaing nasasakop nila noon ay mula sa Aroer sa tabi ng ilog Arnon hanggang bundok ng Sion at Hernon. Sakop din ng buong Araba sa silangan ng Jordan hanggang sa baybayin ng dagat na patay sa paanan ng bundok ng Bisga. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Finish. Amen. God bless po.